Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ang pagtarot reading ni Jovi Vargas kay Vice President Sara Duterte nakita sa baraha ang kagandahan kung si Vice President Sara Duterte ang pangulo sa ating bansa. Kasi ang nakikita rito, babae ang siyang uupo. Baka si Lenny. Di ba? So, pwedeng si Lenny, pwedeng si Vice, si Sara. Pero kasi ang tao, mas ang inaano nila, si Sara. Kasi siya ay nakaupo. Siya ang nakaupo, di ba? So, sige, diretsoy na natin yan. Mapapaalis ba ang dalawang pangulo sa kanyang posisyon bilang vice presidente? Sa tumatakbong kaso, di ba? Majority of the Senate or the court, definitely merong dalawa na hindi papayag. Pwedeng apat, 1, 2, and 3, 4. Kasi yan naman ang nakalagay, no? Lalo yung kagagawa ng isang lalaki, parang ilalaban talaga. Ilalaban. No? So, ibig sabihin, kung ako talagang kaya pang ni Vice Presidente ang malusutan itong problemang ito. Mukhang kaya pa. Merong kasi ako nababasa rito na parang may mga certain na ibabanggitin, bakit ako lang? Okay. 'Di ba? Bakit ako lang? Eh yung mga nandiyan na itong kinuha, ito yung ito yung ginawa, ganon, mas malalaki pa So, sa parang akin. you're Tutuusin nga parang napag-initan. Sa mangyayari niyan, teka, bakit ako ang inaano ninyo? 'Di ba etong si ganito? Etong si ganyan? At ito pa si ganyan, kahit nga ang presidente, gaganon. Kung magtagumpay si VP Sara na malagpasan ang pagsubok na ito, magiging mabuti ba siyang presidente o magulo ang kanyang pamahalaan? Ito, aayusin talaga ng presidente ang katayuan ng ating bansa. Sinong presidente? The current I mean, president? malusutan Si VP. ni Sara Duterte ang sitwasyon niya, at kung siya ang naluklok bilang isang pangulo, hindi naman sinasabing kahalintulad ng kanyang ama. Okay. No? May mga porsyentong makukuha si Sara kasi magiging parang mentor niya rin ang ama niya. Ito yung dapat gawin, ito yung dapat gawin. Yun ang kagandahan kay Vice President. Kahit nasabihin natin matigas ang ulo, kahit nasabihin natin palaban, meron pa rin siyang pakikinig sa kanyang ama. Kahit na sila minsan nagkaroon na rin ng parang hidwaan. Ang kagandahan sa card, kasi this is justice, talagang lilinisin niya. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung corrupt man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. No, yun yung sinasabi ko sa inyo noon. Ang susunod na presidente, hindi pa yan ang magpapaayos ng ating bansa. Yung susunod ang siyang magsisimula, at ang susunod, yun ang magiging mahusay na. Susunod ba? Isa pa? Oo. Isabihin, itong pag-upo, kung sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon, at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din, at siya ang pumalit, lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. Okay. Baliktad naman. Halimbawa, magtagumpay naman yung impeachment at mawala si Sara sa pagiging vice-presidente. Makukulong ba siya? Ako sa card ko kasi, ito yung jail. Pero syempre nga, di ba? Hindi naman siya yung talagang kulong. Alam mo yung parang na-detain lang ng... Na-detain. Parang si Era. Kasi alam ko, lalaban eh. Mukhang yung paglaban ng ating vice-presidente, matapang VP, ito. At may ilalabas talaga siyang baho. Sana mabuhayan ng panibagong isip ang ating Pangulo na sana magawa niya ng paraan ng mga problemang ito. Kaso minsan ngayon, medyo palaban na siya. Parang hindi na maganda rin yung minsan lumalabas sa niya. Parang iba eh. Galit na rin siya. Oo. Yung kanyang ipapalit, Vice, di ba? The Vice President. Sabi natin baka si Chis Escudero o whoever. Malaki ang magiging involvement nitong susunod na BC. Magkakaroon ng role. Hindi siya basta busy lang. Ang busy na ito will have the heart to the masses or to the people. Hindi kaya si speaker yun?
Oy, okay siya ha. Malaki ang importance ng maganda ang role ng okay si Cheese. Sa akin ha, hindi naman sa Hindi mo inaano sinagot. ko. Hindi mo sinagot si Speaker. Oo. Si Cheese, okay. Si Speaker Pero bakit ha. may parang saksak niya sa likod? Hindi siya gagalaw ng ikasisira. Okay. Hindi siya magiging parang threat or traitor sa part ng ng bara. Sabihin, ang role ko parang ito dapat ipakikita ko, patutunayan ko na karapat dapat ako sa posisyon ito at kaya ko ring maging presidente. Saan mapupunta ang dulo ng lahat ng gulong ito? Ito yung barahan ng pagtigil. Ito yung barahan sa akin ng parang ang presidente mag-aalanganin ha. Ulitin ko, malaki ang chance na magkaroon ng tito natin rigudon o yung tito natin pagbabago. Ulitin ko rin, magiging dahilan ng kanyang pag-alis o ouster of the president is because of this female figure. Linawin natin ha, mapapatalsik ba ang Pangulo? Malakas yung kapag talagang hindi nagkaroon ng solusyon itong mga problemang nangyayari ngayon, tao na mismo ang siyang gagawa ng paraan. Maaalis ang Pangulo. Sana hindi mangyari, pero sabi ko nga, inuulit ko, magulo, may gulo. Pero meron din ako nakikitang mga threat ng kudita. Kudita. Pero ang daming lalabas na mga issue regarding sa mga ginamit na pera, saan ginamit, itong bilyon-bilyon na ito, bakit ganito kalaki, ang dami, lahat ilalabas yan. Basta mangyayari yung kanyang magbubukas ng panibagong problema ng ating bansa. Mananatili bang tahimik si Leni Robredo sa gitna ng mga gulo-gulong ito? Ay, pero tatakbo siya, pero hindi bilang presidente. Mayor daw. Pero doon sa lugar niya lang, pwedeng mayor, yun ang naanuhan. Sa ngayon, ayaw niya makialam. May food crisis na dineclare. Pwedeng mabulok yung mga nasa bodega ng bigas. Saan to patungo? Ayan, isang issue yan na pag-usapan na ikagagalit din. Ng tao. Oo, kasi dapat nga, kung Pamigay. ayaw niyo ipabulok, ipamigay ninyo. Oo, kaya nga eh. Yun Di ba, nga. ang dami na Kasi nga, ganito raw ang dami na nga nangyayari. naghihirap, tumaas na nga yung bilihin, tapos bubulukin lang pala ang mga bigas. May nagsasabi na nagdayaan daw ng eleksyon. Lalabas ba kung totoong nagdayaan ng eleksyon? Hindi ko nagdayan. At Wala lang to. kung nagdayan, di si Leni ang presidente. O di ba? Wala ng eleksyon. Ha? Oh my God. Ganito yan. Yung dayaan, actually may lalabas talaga, di ba? Pero, parang mahirap parang mahirap i-prove na parang nangyari na itong ganitong klase ng problema. Parang feeling ko nangyari ito dati kay Loren Ligarda ata na vice presidente siya noon, na pinail niya. O kahit na noon pa, hindi pala kay Loren, kay BBM din. BBM. Na vice president ang tinakbo niya, di ba? Tapos nadaya siya, naging nanalo si Lenny. Oo, si Lenny daw. Pero- Allegedly, nadaya daw siya. Natapos na ang termino, hindi pa rin nagkaroon ng solusyon ang problemang yon. Nagbilangan eh. Nagbilangan, pero hindi pa rin, Lamang sila. di ba? Hinabol yung mga ganun, pero parang hindi rin parang magtagumpay yung Hindi rin, ganito. Okay. Oo. Okay.